Blackbeard hawak na ang Galeyla Giants. In chapter 1154 nga inintroduce sa atin ang Galeyla Giants. Pinag-uusapan nga siya nila King Harald at Harul. Inexplain nga ni Harul na itong Galeyla daw isang grupo ng mga giants at ancient giants na capable gumawa ng mga barko. Hindi nga daw sila solely na shipwright lang. Capable nga rin daw silang lumaban gamit itong mga martilyo bilang mga armas nila. As per Harul pa nga originally daw na sa Elbaf talaga nakatira itong Galeyla Giants. Katunayan sa tuwing naglalakbay daw ang mga ito sa malayo lagi daw silang nagpapadala ng mensahe sa Elbaf. Ang huling letter nga daw na pinadala ng grupo na to yung pagre-reveal nila na nahuli daw sila. Ang hinala nga ni Harul yung tinutukoy ng Galeyla Giants na nakahuli sa kanila yung mismong world government. Dagdag pa nga ni Harul na meron din daw siyang nasagap na kwento patungkol sa mga giants na nagyeyelo somewhere. Mukhang yung tinutukoy nga daw sa kwento na to yung mismong Galeyla Giants. Possible na nagyeyelo daw sila sa isang lugar. Bali ito nga yung topic natin sa araw na to, itong Galeyla Giants. Gaya nga ng nabanggit ni Harul isa nga daw itong grupo ng mga shipwright. At sino ba ang una nyong maiisip kapag narinig nyo itong word na Galeyla at shipwright? Diba yung Water 7 arc? Since during nga sa arc na to inintroduce tayo ni Oda kay Iceberg at sa kumpanya niya na Galeyla Company. Ang ginagawa nga ng kumpanya ni Iceberg gumagawa sila ng mga barko. Meaning maraming shipwright dito. So may connection kaya itong si Iceberg sa grupong Galeyla ng Elbaf? Bakit kaya niya ipinangalan yung kumpanya niya sa legendary shipwright ng Elbaf? So possible nga na yung connection ni Iceberg sa Galeyla Giants madudugtong natin kay Tom. We all know na itong si Tom ang nagpalaki at nagturo kay Iceberg kung paano maging isang shipwright. Ginawa nga niya itong apprentice alongside Frankie. So base nga sa appearance na itong si Tom isa nga siyang fishman. Ngayon kung babalikan nga natin itong chapter 648 nung time nga na mapansin ng mga Sea Kings itong nasirang barko na Noah sinuggest nga nila na kakailanganin daw nila yung tulong ng isang specific na lahi. Sila nga daw ang may kakayanan na makakaayos sa barkong Noah. Kaya naman we assume na itong tinutukoy ng mga Sea Kings sa moment na to yung mismong Galeyla Giants. Kung iisipin nga natin nagme-make sense dahil napakalaki nga ng barkong Noah at itong Galeyla nga consist ng mga giants at ancient giants. Meaning para sa kanila normal na barko lang itong napakalaking Noah. So dito na nga papasok itong si Tom. Dahil nga sa nalaman natin itong impormasyon na to during Fishman Island arc at itong si Tom nga isang fishman malamang na nakuha ni Tom yung information patungkol sa Galeyla Giants sa mismong hometown niya na Fishman Island. At itong knowledge naman na to ni Tom possibly na nakuha sa kanya ni Iceberg kaya later on ginamit niya ito bilang pangalan ng kumpanya niya. At dito na nga nabuo itong Galeyla Company. Ngayon pag-usapan naman natin itong patungkol sa nasagap na rumor ni Harul patungkol sa mga nagyeyelong giants. At sa assumption niya na possible na nasa ganitong sitwasyon ngayon yung mismong Galeyla Giants. During chapter 660 nga sa Punk Hazard arc may nakita tayong mga frozen giants. Base nga sa mga kasuotan nila mukhang naging mga preso nga sila ng Impel Down. So nagfi-fit nga ito sa statement ni Harul na posibleng nahuli daw itong Galeyla Giants ng world government. Isa pa yung ilan nga sa kanila kamukha ng silhouette ng ni-reveal ni Harul. Pero ang magiging tanong nga ngayon kung ganito pala kadelikado itong grupo ng Galeyla Giants bakit hindi pa sila pinapatay at dinidispose ng world government? Di ba dapat patayin na nila ang mga ito direkta since para sa kanila nga threat ang mga ito sa binabalak nila? Bali ang possible na sagot nga dito dahil sa ancient
ancient weapon Pluton. As stated nga isa daw barko itong ancient weapon Pluton o specifically battleship na capable sumira ng isang isla gamit lang ang isang bala. Dahil nga sa nature ng pagiging barko neto pwedeng gaya nga sa Noah itong Galila rin ang bumuo sa mismong Pluton. Paano ko nasabi? Dahil nung time nga na ipinakita na ni Tom kila Frankie at Iceberg itong blueprint ng Pluton, nagulat nga itong si Frankie at sinabing hindi siya naniniwala na mga tao lang ang may kagagawan ng ganitong klase ng barko. Meaning hint ito na hindi mga normal na tao ang gumawa ng Pluton. Giants kaya ang gumawa sa ancient weapon na to? Specifically ang Galila ng Void Century? So ang rason kaya ng pagpe-preserve ng world government sa grupong Galila once na ma-acquire na nila yung blueprints ng Pluton bala kaya nila itong ipabuild o ipabuo sa grupong Galila ng Elbaf? Ito kaya ang rason ng pagpe-preserve nila sa mga giants na to? Kumbaga gustong gumawa ng world government ng ikalawang Pluton since hindi nga nila matagpuan yung original na Pluton. So nasaan ba ito? During Wano Arc nga ni-reveal na yung original Pluton daw na ginamit during Void Century matatagpuan sa ilalim ng Flower Capital. Kaya naman nagme-make sense na nga na i-preserve ng world government itong Galila Giants. Ngayon kung ganito pala kahalaga itong Galila Giants na pwede silang makagawa ng isang ancient weapon, possible nga na yung mga nakakaalam ng impormasyon patungkol sa kanila hinahunting na rin sila. Sa tingin ko nga may knowledge si Blackbeard patungkol sa kanila. Paano ko nasabi? Dahil we all know na descendant ni Sebek o directly na bloodline niya itong si Blackbeard. At during God Valley incident nga alam naman nating nakatakas siya alongside Ares na nanay niya. Wala pa nga tayong information sa kung anong nangyari kay Ares. Kung namatay ba ito ng maaga o buhay pa rin ito hanggang ngayon. Pero assuming na nabuhay si Ares hanggang sa magkaroon na ng muwang itong si Blackbeard, possible ngang ni-reveal neto sa anak niya yung pinaplano ng tatay niyang si Sebek. Kung babalikan nga natin itong chapter 1166 nabanggit mismo ni Sebek yung patungkol sa Galila Giants. Sinabi nga niya ito kay Loki. Meaning may knowledge si Sebek patungkol sa mga legendary shipwright na to. Ngayon kung alam rin ni Blackbeard itong information na to at pinasa ito ng nanay niya sa kanya, malamang sa malamang nahahanapin rin ni Blackbeard ang mga giants na to. Or should I say na nahanap niya na? Yes guys, possible nga na nahanap na ni Blackbeard itong Galila Giants. Dahil kung matatandaan nyo during time skip naglaban nga itong sila Kuzan at Akainu sa Punk Hazard. Alam naman natin na natalo si Kuzan dito. At later on tumiwalag na siya sa Marines. Pagka-quit nga ni Kuzan dito niya na nakasalubong si Blackbeard at sumali sa grupo netong Blackbeard Pirates. Ngayon during nga sa pagtatapos ng Punk Hazard arc nakita natin itong si Kuzan. Ito nga yung famous scene na niligtas niya si Smoker sa kamay ni Doflamingo. Bali ito nga yung nakakapagtaka dito. Bakit nandito sa moment na to si Kuzan? Bakit siya nasa Punk Hazard gayong miyembro na siya ng Blackbeard Pirates sa mga oras na to? Hindi kaya meron siyang sadya kaya siya nandito? Nabanggit kaya sa kanya ni Blackbeard yung patungkol sa mga Galila Giants at nagka-idea siya na nakita niya na ang mga ito sa Punk Hazard? At para makumpirma nga kung yung tinutukoy ni Blackbeard na Galila Giants at itong nakita niyang mga frozen giants na nakapreso iisa lang, pinuntahan nga niya ito mismo sa Punk Hazard. So possible nga na ito yung rason kung bakit siya nandito sa isla na to nung time na papatayin na ni Doflamingo si Smoker. Mabalik nga sa chapter 1166 nabanggit nga ni Sebek na si Harald daw ang capable na makapagpabalik sa Galila Giants. At since alam naman nating patay na sa current timeline itong si Harald, malamang sa malamang na yung capable ng makapagpabalik sa mga Galila ito ng anak niya na si Loki. Kaya naman kaabang-abang nga kung anong plot yung gagawin ni Oda patungkol sa magiging koneksyon ni Loki sa Galila Giants, sa barkong Noah,
at sa ancient weapon na Pluton. Kaya abangan pa natin ang mga susunod na mangyayari. Anyway, ayan na nga yung maikling topic natin patungkol sa misteryosong grupo ng Galila Giants. Kung natripan nyo nga itong topic natin ngayong araw na to, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!